Konnichiwa buddies, this is Chris Tartar, inyong kaibigan na explorer. At sa araw na ito ay may actual tayo na survey and exploration. And mag-conduct tayo ng remapping session dito lang sa Mindanao, sa Cagayan de Oro area. So kasama natin ngayon ang team leader natin, no? Si Sir Noel. Kasi tropa natin dito, si Kuya Luli, si Kapirwe, si partner, si Lakpax at si Kapantom nandun sa kabilang digging, no? So dito nag-vlog tayo kasi actual na nag-trenching tayo, then maganda ng mga extended. So na-vlog natin bago kami mag-proceed dun sa further remapping session sa taas na bundok. So kung makikita nyo sa likod namin, andyan ang pinakamalaking baliti dito sa area. So ang area na to ay rich in Japanese history, no? Sa World War II. So makita nyo dyan ang baliti na parang Tower of Paris. Napakalaki ng Paris. Talagang lumang-luma na. So yan ang base natin, bench marker for from point sa Treasure Boreal layout dito sa buong area ni Sir Noel. Okay? So bago tayo magpatuloy, shout out muna sa mga tropa natin, no? Kasi may ilang Sundays tayo na nagbakasyon. Yung ngayon na tayo nag-conduct na remapping. Sa lahat ng magpa-remapping, contact lang sa number natin. Andito ang number sa video natin, no? Kay Black Phantom para sa arrangement. Okay, shout out muna, no? So siyempre, ang team natin dito, ito ang Team Baliti. Bansay Team Baliti! Bansay! Bansay! Okay. Ito yung Team Baliti natin dahil napakalaki ng baliti. So alam nyo ba na marami na nakahit sa nakakuha ng hidden treasure ng mga Japanese sa baliti? Okay, so yun. Yun na. Shout out kay Dennis Estrella sa Team Arashi of Sarangani. Dennis, kumusta dyan sa Team Arashi? Then shout out kay Mix Idulantis sa Maramag. Kumusta Brother Mix sa Team Gold Bars? Gold Bars natin baliti pa. Okay. Shout out kay Cyrus Garcia, page follower natin at subscribers natin YouTube channel. Sa follower natin from Luzon, Brother Cyrus Garcia. Kumusta bro? Then shout out siyempre sa Team Tunggang. Okay? Kay Kuya Salvador na busy sa event. Okay? Sa team Tunggang. Kaya siyempre kay Sir Phil, Team Red Ido. Bansay sir. Shout out sa Team Katamis, Tony Parker, at Team Golden Lily. So, may plano na nag-proceed the project sa Team Golden Lily. Then, shout out sa Team PVP, Brother Tayan, Brother Orlando, sa lahat ng mga tropa dyan sa Team Panikamot versus Paninguha. Kumusta dyan sa Ibawi? Ingat kayo sa operation ang good luck. Then, shout out sa Team Komando. Kumusta Bogs? Ingat palagi dyan sa operasyon. Then shout out sa Team Night Thunder. Team Night Thunder, Bansay. Team Sato, Paring Rex. Then Team Pinayan Foundation. Then shout out sa Team Yamaha sa Bohol at Team Spando sa Bohol area. Okay? Shout out sa Team Bradley sa Cavite. Kumusta kayo dyan bro? Shout out sa Team T-Boys. Team T-Boys, shout out sa Surigao, no? Na-remap natin last Sundays, no? Then Team Kikik, shout out. Then Team Bandido, okay. Shout out sa inyo lahat. Sa hindi na shout out, sa sunod na lang din, mag-comment lang sa page natin, Chris Sniper and page, ang Treasure Hunting Evidences. Diyan ang mga picture natin at mga free consultation sa mga markers. No, pasensya na hindi ma-reply minsan, visit tayo sa work, pero pag may time, i-reply naman natin ang mga katanungan sa page natin. Sa YouTube talaga, pag napakita lang namin ang mga actual remapping para mabasihan ninyo. So doon na tayo mag-usap-usap sa Facebook pages. Kasi nag-open pa natin ang YouTube, masyado wala na tayong oras sa sarili. Okay, so yun lang. Good luck sa team, sa lahat ng mga operation. Ingat palagi. At siyempre, we are praying for successful operation dito sa Team Baliti. Bansay Team Baliti! Bansay! Bansay! Okay.
Mga buddies, diretso na tayo. Alam natin na pag kinakampuhan ay maraming laman. Ibig sabihin multiple deposit setup. So dito banda sa kanan ko, diyan nakuha yung golden ring kernel na dragon ang tatak, no, sa under the big stone. Then maraming botilya na mga dala ng mga Hapon andyan. So doon banda, hindi na pupuntahan kasi may sapa dyan eh. Sapa to sa likod namin, likod ng baliti. So ang compass orientation naman natin, nakita ko lang ha, yan. Okay. So 270 west side, ito yung bundok. Ayan, tingnan yung bundok, tinabas pababa dito. Okay, so balik tayo sa baliti. Diyan sisikat ang araw, 90 degrees. Yan. Okay? So dito sa west side ng baliti ay dito agad ang bunker spot. Kung mapansin nyo, kinakating itong bundok, ginawa itong flat ground dito. Then doon naman, mga 20 feet under, sapa na yan. Live talaga, buhay na sapa. Ito yung spot ng bunker bodies, no? Napakalaki nito. 7 feet by 4 feet. Okay, then ang tinutrinsin natin, ang giveaway or ritual deposit niya. Siyempre pag may bunker, may maliit na deposito. Okay. Sabihin na tayo, kasi na iita. Anong basis? Okay. Direct tayo. Baliti. Okay, kunin ko na kumpas, alam nyo. S side, baliti. Tower of Paris. Ang taas niya body. Okay. Sa likod ko, andyan ang bato na nakaposisyon ng incline, no? Mga 45 degrees. So sinabay siya sa terrain ng bundok na naka 45 degrees ang cutting in flat ground. So from baliti to that stone, nasa gitna ang tinatawag natin na bunker. So kung mawawala yan, bato na yan buddy, may tipulo tree pa yan, yan naputol na, may lumber na eh. Okay, yan tipulo tree, century yan, malaki yan. So yan pa rin ang tinatawag natin na alignment ng baliti. So dalawang puno, in the center or in the middle, dyan ang bunker spot. Okay. Ang bunker spot naman, mayroon din siyang tinatawag na reference point or travel stone. Ito. Okay. Flat ito. Okay. Na pwede mong tatayuan. Okay. So galing dito, atrasan ko na po ito, mayroon pa rin bato. Dito na mo pa din. Okay. Ang bato na to ay turtle back. Din may ulo. You know? Tiba ito. Okay. Yung katamis. Yan ang turtle stone. Okay. Ulo. Likod ng bato. Likod ng bao. Okay. Diyan. Nag-knock na. Papa na yan. So dito tayo sa turtle. Siyempre turtle. Unang target niya ay nasa south. Yan. 180 degrees. Okay. Doon tatama sa bunker. Saka sa hinukay natin. South. So tama ang posisyon ng pagong. So incline tayo 135 degrees. Yun tatamaan ng baliti. Dito naman sa kabila 2 to 5 degrees tatamaan ang bato. Then yung tipulo tree. Okay, so pag ganyan ako sa alas 10 may baliti. Sa alas 2 may tipulo at may big boulder. So travel stone, reference natin ang pagong going south. Step tayo. 1, 2, 3, 4, 5 steps. Ito na. Ito na ang malaking flat na bato na parang paa. Malaking paa. So 5 steps lamang ha. So kung mag-step ka din doon sa likod ng pagong, doon 5 steps din yun. Dito, 5 steps tayo. Going to bunker. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung gitna ng bunker spot. Malaki ka ba din? Kaya advice namin, hindi mo na ito hukayin kung walang tamang financing. Okay, tingnan nyo, nakalak ang bato dyan, ang boulder. May nakalak din dito na bato. Ito, non-movable to. Ito. Ang kurba nito is tinatawag natin na metal element. Yan o, metal. Metal na metal, no? Ito. Parang liter C ang cutting. Yan, metal. Ibig sabihin, go to west. O yan, andyan ang bunker sa west. Nasa east ang baliti. Okay? So dito, one step lang, ito na. Ang kanto na ng item. So, malaki to.
Then galing naman dito, sa gitna nito, 5 steps. 1, 2, 3, 4. Sa 4, may bato dito na hugis puso to eh. Natabunan lang ng mga markers. Ang 5, ito na ang dig site natin sa small deposit. Okay, galing naman dyan, 5 steps, may lock point doon. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung flat stone dito sa south. So may tagong doon, may flat stone dito. So yan. Okay, balik tayo balis. May isa ka doon. So kung mawala to, mayroon. May maliit pa rin dito na flat. Nakatabunan lang. Basta tandaan nyo, not movable, hindi magalaw lahat. Yan, nakafix ito. Fix. Yan ang mga tinatawag natin na legitimate surface free marker. So galing dito, 5-6 na, ito lang pinahukay natin. Nag-trenching tayo, umabot ng 2 feet lang ito, no? 2 feet pa. Pero naglabasan ng mga marker bodies. So kaya, hindi muna natin, kahit continue pa tayong revamp. Pinakita ko lang kasi ang ganda ng pattern, kumplito ng marker. Kaya, ganadong-ganado si Rizal, si Kuya Nolan Pagkukay, sa team natin. Okay. Ito na mga marker bodies, yan. Nagtambak na mga bato yan, hindi na namin nilinis lahat kasi ang dami, no? So, ito yung maliit na items. Pakita ko muna ang detection ha, ito. So, ito yung detector natin, Japanese wand. May bala po ito na 21 carats gold, yan. 9 grams, yan. Ito yung ibabala natin para kukunin ng gold. So gusto mag-purchase ito, may igawa tayo. Tawagan nyo lang ang number dito sa video natin. Dito natin ha. Ito ang pagkuha ng dimensions. Bukiya ukat, barahi lang. Tulog para. So, ito na. Okay. Ito na. Dito kabila. Okay, yan. Hanggang dyan siya. Sige po. Okay na. Diyan lang. Okay. Yan. Dito isa. So, ito yung center point ng, may marker pa. Ito yung center point ng item. So, kaya ginagamit natin ito, ang Japanese one, para ma-check ang ionization ng gold. Yan. Pag lalabas ka, ibabike talaga yan doon. No, sa mga kapurchase ito, ganito paggamit ba din sa pinapakita ko lang para malaman nyo. Yung sa Auramiker naman, dahil kunta kayo kay Utol Kids sa Takida. Katagtag yan, pagkawin. So ganito ang sikreto ng Japanese one. Sana ito, sunod-sunod. Ngayon, explain ko konti ang mga marker para maintindihan nyo kung anong mga HTM ang may kahulugan. Kasi minsan may mga bato na talagang binabackfill lang para pang backfill. Pero importante yung mga tinatawag natin na code 5 markers or pang centering, pang sentro, walang drifting bodies. Pag drifting lang tayo kung may arc door or may tunneling side. Una, okay, itong red pisa, napakalaki nito eh. Okay, no? Dito to sa hukay na kuha. Red talaga, makita lang na red. Malaki to, ayan siya. Buo to, nabasag na lang pag bara. Ayan. Yan tinatawag natin bodies na sa color coding, sentro. Pula, no? Ang pula, the rising sun ng Japanese flag. Pangalawa, ito na. Dito muna tayo sa mga itlog. Daming itlog. Ito tinatawag natin ng mga tamago markers. Or itlog, no? Tamago. Ibig sabihin yan, code maro, sintering. Ang iba nito, oblong. Ito, circle to talaga na itlog. No? Kung sa'yo circle ng itlog, gani? Ato, ano saan? Mga animals ba? Langgam, no? Bird. Yan. Okay, pawikan. Okay, mga itlog yan. Sabi muna natin. Tapos, mga flat stone. So, may mga flat marker tayo sa STM. Sa STM naman, nalabas to mga flat stone bodies. Yan po. Flat. Then, ang tawag nito, yung may kanto na yan, enclosure. So, ibig sabihin, naka-enclose ang shaft. Nasa tamang shaft tayo. Yan. Enclosure yan. Okay? May ano naman tayo, may heart. Nalabas talaga tong kokoro or heart marker.
Yan, ang ganda pagkagawa oh. Code 5 talaga. With heart marker or puso, flat na flat, back to back. Yan. Okay. So yan buddy. Ito, oh, malaki pa lang tamago oh. Murag pan man isa ka na sa bikiri ito nga. Oo. Yan. Okay? So itong tinatawag natin na box type marker. Yan. What is oh? 1, 2, 3, 4. Yan pa, mahamis talaga. Oh, murag bairan, no? Bar sign, gold bar sign, yan. Or box type marker. Ibig sabihin inventory marker, naka-box ang item. 'Di ba? May meaning siya. May explain siya pag alam mo, no? Dapat sundan niyo palagi mga video natin dahil ini-explain ko 'yan. Yan, naka-box type. Klaro lang. Di ba siguro na circle, no? Team Katamis, box 'yan. Okay. Ito pa. Ito, maliit na box. Box pa rin. Ito pa. Daghan naman ang boxes mga maliit ha. Tapos puro. Okay, mga flat stone. Oh, tiil. Parang butas no? Bots marker. Yan, butas talaga siya. Sapatos ba nga butas? Ayan. Okay? Ibig sabihin travel under. Maganda pagkakat. Ito pa, dami pa, flat stone oh, yan, mga flat stone. So, wasay-wasay din, wasay. Okay, napakadami ba rin yan? Code 5. Okay, diamond type. Okay, so ito pa. Yan, another diamond type. Ibig sabihin precious item, no? Diamond is precious items under code 5. Yan, buddy. Okay. Ito pa, mga malaki. Basta marami pa. O, may tamago pa na isa. Ang mga circle o oblong bodies, tamago yan ha. Lalabas talaga yan pag tama ang hukay. Foot marker na maliit. Parang bata. Marker pa rin yan. May foot tayo sa taas, may foot sa ilalim. Ayan, foot 5. Okay. So yan ang mga relevant hidden trail markers natin. Okay. Na nakikita dyan sa test digging. So ang gagawin nito, final operation na, pwede na yan titirahin. So siyempre, final operation, lalagyan natin ng trapal para mag-ulan o mag-init, may dipinsa sa trabaho. Then proper procedure, kasi mostly ay may poison traps. Then itong sa side na to, sa south side ng bunker, dito ang bomb trap badis, no? May bomb trap tayo dito, so hindi natin galawin. Yan ang pointer na bomb trap oh. Kaya huwag kayong sunod-sunod ng araw ha, yan. Ang tinutukoy nito ang bomb trap. May liki ito, may IT ito dito eh. So yun, ang direksyon na ng bomb trap. So sa gilid na ng bunker, mga 2 steps behind. Yung dito, yan, 2 steps din. Yan, dyan ang death traps na bomba talaga. So do not touch that trap para wala mangyari na putukan. So yun ang priority natin, maliit kasi bunker ay talagang lalalim yan. 100 feet, 200 feet to 300 feet. Dito tayo sa medyo maliit, no? Kasi malapit siya sa shallow target. Okay? Yun ang balis. Then, hopefully, may natutunan kayo ha. Kahit maliit o malaki, marker yan, no? Yan, tamago talaga yan. Bilog. Oh. Malapit lang sapa, so that means kinukuha nila to sa sapa. Yun yung ginawang marker dito sa big site nila. Okay. So yun, matunto natin through remapping, ha? So dapat talaga mag-conduct ng proper remapping bago mag-operation. Okay? So thank you for watching. And maraming salamat sa lahat ng mga viewers and subscribers sa YouTube channel natin. More than 60,000 na po ating mga followers and subscribers. At sa page naman, patuloy na tayo sa mga lectures natin from time to time. Okay, Team Katamis, dito punto ko na kayo. Ito muna tayo sa Team Baliti. Bansay Team Baliti! So, thank you for the videographer. Tony Parker, Team Katamis. Okay, si Black Phantom andun doon sa kabila oh. Ang ganda ng terrain dito, Baris, yan ang terrain oh. Napalibutan kami ng bundok. So yan ang tinatawag natin na Baliti na Tower of Paris Formation. Yan siya. Okay. Yan ang bundok. Okay, so hopefully naintindihan niyo ang Treasure Boreal layout. So once again, maraming salamat Sir Noel sa pag-invite ng team namin para pag-survey ng
ng lupain mo dito na napakalawak. Okay? So once again, this is Chris Sniper saying, eat, sleep, and explore. Then, Bansay Team Balite!